Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong katabi ng magandang umaga. At pakibati po ninyo ang inyong katabi, Happy New Year. Happy New Year. Siguro nagtataka kayo. Father, di pa nagpapasko? New Year na kagad? December 1 pa lang. Di naman po January 1. Ang minamahal ko mga kapatid, naalala niyo po nung sinabi natin nung nakaraang linggo, sa pagdiriwang natin ng Kristong Hari, yun po yung huling linggo. At ang unang araw ng liturgical calendar ng simbahan ay ang unang linggo ng Adbyento. So, kumbaga, sa civil, yung pangkaraniwang kalendaryo, ito ay January 1. Kaya, binabati natin yung isa't isa ng Happy New Year. Sa simbahan, kalendaryo ng simbahan. Mga minamahal ko mga kapatid, ang salitang Adbyento, tayo ngayon ay nasa unang linggo ng Adbyento, ay nangangahulugan sa Latin word na Adventus ng nangangahulugan ng someone is coming. Mayroong paparating, may darating. At syempre, kapag may darating, bukod sa tayo'y naghahanda, syempre, may paparating, anong gagawin mo? Hihintayin mo yung paparating. Kaya nga sa pagninilay natin sa linggong ito, ang tanong para sa atin, marunong ba tayong maghintay? Marunong ka bang maghintay? Madalas ang mga tao, hindi marunong maghintay. Gusto natin nakukuha kagad. Ang gusto natin, no? Nakakamit kagad natin ang mga gusto natin. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, minsan, nagtatampo tayo at nagagalit sa Diyos. Dahil minsan, hindi agad-agad nabibigay o dinidinig ng Diyos ang ipinagdarasal mo, ang mga ipinapanalangin mo sa Kanya. Madalas, ang mga tao hindi marunong maghintay at gusto natin mabilisan ang lahat ng mga bagay. Kaya gumagawa ng mali, gumagawa ng masama, kapag gustong umasenso, kapag gustong yumaman, kahit ano na pamamaraan, basta maging mayaman. Minsan ganyan din tayo, tayong mga pangkaraniwang tao, gusto natin mabilisan, agad-agad. Halimbawa, inaantok ka, anong iinumin mo? Kape. Kaya gusto nating mabilisan, meron tayong tinatawag na instant coffee. Pero alam naman natin na ang tamang proseso talaga ng paggawa ng kape, kung nakikita nyo sa mga mamahaling kapihan, dinudurog, no? Talagang sinasala, pinapainitan yung gatas, at kung ano-ano pang mga bagay. Pero, magtimpla ka lang bumili ka lang sa sari-sari store ng 3-in-1, lagyan mo lang ng mainit na tubig, may kape ka na. Gusto natin mabilisan. Pag nagugutom ka, at gusto mo ng noodles, meron tayong instant noodles. Ang nakalulungkot, ang mga magjowa, nagmamadali rin. At sa kanilang pagmamadali, merong instant baby. Ang hirap sa atin, hindi tayo makapaghintay. Ang tandaan ninyo, ang tunay na nagmamahal, marunong maghintay. Kahit gaano yan katagal, makuha mo lang ang kanyang matamis na oo. No? Kaya para sa mga babae, wag naman kagad marupok. Magpakipot ng konti. Wag agad-agad sagutin. Kasi kung talagang mahal ka niyan, maghihintay yan sa'yo. At para sa mga lalaking naririto, ganun naman talaga eh. Kailangan mong magtiyaga, magpakitang gilas, magpakabuti,
No? Nang sa gayon, balang araw, subukin ka man yan kung gaano katagal, kung talagang mahal mo siya, maghihintay ka. Ang nakalulungkot, pag magjowa na, pag magkasintahan na, minabadali ang lahat ng bagay. Ginagawa ang mga bagay ng pang mag-asawa lang. Kaya nga, nagkakaroon ng instant baby. At dahil may baby, anong mangyayari? Pipilitin ng magulang na pakasal. Gustong panindigan. Panindigan mo ko. O anong mangyayari? Dahil napilitang magpakasal na hindi pa handa, balang araw, lalabas ang tunay na ugali, maghihiwalay. Yan nga yung totoo lang simbahan sa diborsyo. Kaya huwag magmamadali. Huwag agad-agad. Maghintay. Dahil ang tunay na nagmamahal, nire-respeto, iginagalang, at marunong maghintay sa tamang panahon para sa kaniyang minamahal. Minsan, ang mga tao hindi marunong maghintay. Kasi, ang tanong, ang mga Pilipino kasi, meron tayong pangit na ugali. At ano ito? Ang tinatawag nating Filipino time. In short, ano yon? Palaging late. Ako may dumarating. May mga pumapasok na tao sa simbahan. Sorry, natapat sa inyo. Alam naman natin, ang oras ng misa ay alas 8. 8:22 na. 22 minutes ka nang late. No? So alam naman natin alas 8. Ibig sabihin, pupunta tayo ng simbahan ng at least 10 minutes before the Mass. So, minsan mag-uusap kayo na magkaibigan o magkakabarkada o mag-swimming tayo. Magkita-kita tayo alas 8 ng umaga. Ang tanong, anong oras darating? Alas 9. No? At pagtatawagan mo, minamadali mo, asan ka na ba? Malapit na. Malapit nang umalis pala ng bahay. No? Kasi nagme-makeup pa. Nagbibihis pa. Yan ang hirap sa atin. Pero, oo, kasalanan nung late, pero ang tanong, ikaw na naghihintay, diyan lumalabas ang tunay na ugali. Kapag ikaw ay naghihintay, o kaya traffic, alam nyo, nung Biyernes, napaka-traffic, at napakadaming tao sa mall. Tsaka ko lang na-realize, katapusan pala. Siyempre, 30, no? Andres Bonifacio Day, holiday. So, ang sahod, Biyernes, 29. Aba! Papunta po ako ng DYD, napaka-traffic. Nung oras kami umalis dito, dumaan muna kami sa kapihan. Aba, ang pila sa kapihan. Napakahaba. Hanggang labas. Ang tanong, paano ba tayo naghihintay? Kapag traffic, kapag late, yung hinihintay mo. Una, may mga tao na walang magawa kundi ang pag-usapan yung late. No? O kaya sinichismis ang ibang tao. Uy, alam mo ba? Kaya late yan eh. Napuyat yan. At alam mo kung bakit napuyat? Naku, kung ano-anong ginawa. Yan tayo. No? Pinag-uusapan, yung ibang tao, pinagtisismisan, ang buhay ng may buhay. O, pangalawa, siguro kung hindi man kayo ng tsismis, no? Talagang galit na galit kayo doon sa tao. Inis na inis. Namura mo ng lahat. At nadamay kahit ang mga taong hindi naman kailangang madamay. Lalo tigit, no? Kapag ikaw ay nagdadrive, busina ka ng busina. Kala mo naman may magagawa yung busina mo. Pag bumusina ka ba, no? Luluwag ba yung traffic? Hindi naman. Ang init-init ng ulo mo, mura ka ng mura sa mga sumisingit.
Alin tayo doon? O pangatlo, kayo yung mga taong kapag naghihintay tinutulugan na lang. Kapag nag-commute, ako hindi pwedeng matulog Kasi ako yung nagdadrive kadalasan Na? Ang natutulog yung mga kasama ko sa kotse. Tinutulugan ako. Na? Kayo ba yung mga taong natutulog? Na? Kapag naghihintay para pag gising mo, andyan na yung hinihintay. Baka minamahal ko mga kapatid, imbis na magalit, mainis, try nyong magpatugtog ng mga worship song para kumalma ka. Na? Kalmahan mo lang. Na? O kaya, magpatugtog ka ng, mag-play ka ng rosary at sabayan mo sa pagdarasal. Nang sa gayon, hindi ka nagkakasala at nagkakamali na palaging mainit ang ulo mo, no? At namura mo ng lahat ng tao. Alam niyo, mga minamahal ko mga kapatid, sana hindi hindi pangunahan tayo ng galit, ng inis. Huwag kang manchismis, huwag kang mangdamay ng ibang tao, no? At huwag mo lang tulugan ng papetiks-petiks lang. Sa paghihintay, kailangan din ng paghahanda. Ang tanong, paano ka rin naghahanda? Dahil may paparating, paano ka bang naghahanda? Sana mga kapatid, bago dumating ang Panginoong Kristo ngayong Pasko, ihanda mo ang puso mo. Ihanda mo ang isip mo. Ihanda mo ang buhay mo nang sa gayon, dumating ang Panginoon ngayong Kapaskuhan, handa ka na tanggapin sa puso mo si Jesus. Kaya nga mga kapatid, ang paghahanda na ito ay paghihintay sa kamatayan natin. Di ba nga ang sabi, nung ikaw ay sinilang, nagsisimula ka na rin mamatay. Sa paglipas ng panahon, papalapit tayo ng papalapit sa araw ng ating kamatayan. At iyon ay kailangan natin tanggapin. Totoo naman. Palapit ng palapit, palipas ng palipas, papalapit tayo ng papalapit sa araw ng ating kamatayan. Pero bago sumapit yun, wag naman sana, anong ginagawa mo? Anong paghahanda ang ginagawa mo? Anong paghihintay ang ginagawa mo? Kasi mga kapatid, wala naman din tayong ibang hinihintay na pagkatapos nating mabuhay sa mundong ito, ang pinakakaasam natin, ang pinakahihintay natin ay ano? Ang mabuhay ng walang hanggan kasama ng Diyos sa langit. At ganun din ang paghihintay ng Diyos sa atin. Walang ibang minimithi ang Diyos, walang ibang hinihintay ang Diyos, kundi ang dumating ang oras na magbalik loob ka sa Kanya. Palagi kang hinihintay ng Diyos. Minsan, ang nangyayari, palagi tayong nakakalimot. Nakakaalala lang tayo kapag may problema. Nakakaalala lang tayo kapag mayroon kang hinihiling. Nakakaalala lang tayo kapag may okasyon. O tignan ninyo, sa December 16, sa Pasko, hindi lang tayo ganito kadami, punong-puno. Hanggang labas ang mga tao. Bakit? Doon lang ulit nakakaalala, doon ulit lang makakapasok sa simbahan at magpapakita sa Panginoon. Pero kahit pa man ang mangyari, kahit makalimot ka, kahit na pasaway ka, kahit na ipinagpalit mo siya sa maraming bagay, matyaga na naghihintay ang Diyos sa atin. Dahil naniniwala ang Panginoon na darating ang araw na magbabago ka, na magbabalik loob ka sa Kanya, na papapahalagahan at mamahalin mo din siya, katulad ng pagpapahalaga at pagmamahal niya sa iyo. Naniniwala ang Diyos na naghihintay siyang matyaga sa iyo at sana dumating ang araw na makasama Kanya sa Kanyang kaharian
sa langit ng buhay na walang hanggan. Sana gustuhin din natin iyon sa pamamagitan ng pagsusumikap na magpakabuti at magpakabanal. Tandaan, hinihintay ka niyan sa langit. Hinihintay ka niya sa kaniyang kaharian.